2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Magandang araw, ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang inspiration. At ang una pong katuroan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay the Bible is a faithful copy of the original. Kahit po ilang libong taon na po yung nakalipas mula pong nung isinulat po yung original copy ng Bible, ay nananatili pa rin po itong tapat at totoo. At yung bawat bahagi po ng Biblia ay galing po mismo sa hininga o kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po sinabi sa ating scripture na God-breathed. Kaya makakasa po tayo na yung mga hawak nating Biblia ngayon ay nagdi-deliver pa rin ng truth and tawag dito, ma-assure natin sarili natin na tapat at totoo ang mga Bibliang hawak natin ngayon. Hindi po ito basta-bastang ideya ng tao lamang. Yung mga author po ay ginabayan ng banal na spirito o ng Holy Spirit para po maiparating yung eksaktong mensahe po ng ating Panginoon Diyos. Kaya kahit po na yung mga original copy ng Bible ay wala na, yung mga kopya po na ginamit natin ngayon o ginagamit natin ngayon ay pinangangalagaan pa rin sa pamamagitan po ng tapat na pagsasalin ng mga kopya ng mga Bible scholars. Makakasa po tayo na ang Biblia ngayon na hawak natin ay nagpapahayag pa rin ng parehong katotohanan at katuruan na ibinibigay ng ating Panginoon Diyos noon pa man. Pero wag po tayo magpapalinlang sa mga ibang translations na nagliligaw sa atin o yung mga katuruan doon o yung mga words na ginagamit doon ay maaring makaligaw sa atin. Kaya we as a Christian, we must choose wisely on what Bible translation we should use. For me, I recommend the King James Version or ESV. Then, yun. Ang natutuhan ko lang po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay the Bible is profitable for Christian life. Napakapakinabang po ng Biblia sa pang-araw-araw po nating pamumuhay bilang isang mga Kristiyano. Hindi lang po ito pang Sunday o pang sermon sa simbahan. Ito po ay kabayo para sa toong buhay natin. Kagaya po ng natutuhan ko sa CLCC na ang Biblia ay ang ating mga manual. Kunwari, yung electric fan, yung mga appliances natin sa mga bahay, may mga manual kung paano ito gamitin, kung paano ito i-operate kung nasira o kung anong nangyari dito o kung wala tayong alam na kung paano i-operate ito. Ganun din po yung mga tao. Meron din po tayong manual which is the Bible. Dito nakapalagay lahat ng dapat gawin natin, lahat ng dapat ipamuhay natin at lahat ng sagot sa mga katanungan natin sa kung anong mga hinaharap natin sa pang-araw-araw nating mga pamumuhay. Kaya pag sineryoso po natin yung pagbabasa at pagsasabuhay ng Biblia, magiging mas matatag po yung ating pananampalataya at mas malapit tayo sa pamumuhay na gusto ng ating Panginoon Diyos para sa atin. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay the Bible is our training for manual godliness. Isipin po yung Bibliang bilang training manual o guidebook o gaya na sinabi ko kanina na personal manual para sa pagiging maka-Diyos o godly living. Ibig sabihin po, ginagamit po ng ating Panginoon Diyos yung Biblia para ihanda po tayo sa bawat gawain na nais niyang ipagawa sa atin o sa kanyang kalooban na gusto niyang mangyari o yung mga planong gusto niyang mangyari sa atin. Kaya kung gusto po nating malaman kung paano tayo maging mabuting anak, mabuting magulang, mabuting kaibigan, manggagawa o lingkod ng ating Panginoon Diyos, makikita po natin yung sagot sa Biblia. Hindi lang po kung paano maging mabuting tao, kundi kung paano harapin yung mga problemang face natin sa pang-araw-araw, kung paano harapin yung mga pagsubok na ibinibigay o pinapahintulot ng ating Panginoon Diyos sa ating mga buhay. Ito po yung manual na nagtuturo ng values katulad ng love, yung humility, yung katapatan, yung pagtitiis, at pananampalataya. Kaya sa pamamagitan po ng regular na pag-aaral at pagsunod po sa Biblia, nahuhubog po tayo upang mas maging kawangis ng ating Panginoong Kristo o mas maging Christ-like. So, read your Bible guys and choose wisely on what translation you should use because other translation can
pwede kang maligaw. Tinagalog na lang yun. Yan, pwede kang ilikaw ng ibang translation at hindi ko nasasabihin kung ano yun dahil baka may ma-offend, pero for me as a Christian, mas prefer ko o mas recommended ko yung King James version or KJV and ESV. So kung hindi po natin ito masyadong maintindihan dahil medyo malalim po yung translation ng King James version and ESV, let's proceed po sa NIV. So bakit hindi ko first na nirecommend yung NIV before King James version and ESV? Meron po kasing mga translation sa NIV na medyo makakapaglikaw sa atin, and alam mo, na-explain ito sa akin, and napanood ko lang din ito sa isang pastor sa certain social media platform, and what he yung pinapoint out niya ay yes, parang makes sense na may scripture siyang binabasa na hindi talaga akma o maaari talaga makaligaw sa ating mga Kristiyano. So I prefer King James version and ESV. And also, if sobrang lalim nun para sa ating mga comprehension, let's proceed sa NIV. Pero bago yun ay syempre kailangan nating ipagkumpara yung dalawa. Pero mas ko pa rin yung King James version dahil yung King James version ay ito po ay pinag-aralan ng 25 scholars doon sa time ng 15th century. So mas malapit yung translation na yun sa yun, basta sobrang haba na ng ating devotion. Yun lang po, maraming salamat and God bless, amen.